So ito po ngayon mga sangkay ay isang emergency no na dapat pong malaman ng sambayan ng Pilipino. So nakakalula mga sangkay yung mga update ngayon tungkol po sa bagyong ito. Talagang delikado ngayon ang sitwasyon ng Pilipinas dahil nga po sa laki ng size nitong dambuhalang bagyo na kung tawagin ay C1 sa local name. Ngayon mga sangkay, mayroon pong update na nakakabahala na lahat ng mga Pilipino ngayon ay dapat pong makarinig, dapat pong malaman ito nang sa ganun lahat po ay makapag-ready. Alam po natin yung nangyari doon sa Cebu, mga sangkay, until now marami pa rin po ang nawawala. So nakakakilabot ito mga sangkay, mas malala po ito dahil ito po ay higanting bagyo na mas malaki pa ang size sa Pilipinas. Alright? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kung gusto nyo laging updated sa mga katulad nitong topic, no, mga informative vlogs, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So this is very, very alarming, mga kababayan, mga solid sangkay. Tingnan po ninyo ang bagyong ito. As of this moment, guys, ATM. Ito ito po yung bagyo. Sobrang laking bagyo na mas malaki pa po sa size ng Pilipinas. Ito ngayon lamang po, ito po yung pinaka-latest update ng bagyo na nasa karagatan ngayon. At tingnan po ninyo mga sangkay, bagabat wala pa po sa kalupaan, nahahagip na po niya ng kaunti ang Mindanao. Ng pinakabuntot po niya o na pinakagilid. So ang mata niya, ang direksyon nito dito po mga sangkay sa Northern Luzon. Pero kahit tumama po yan dito sa North Luzon, guys, hagip ang Visayas at Mindanao. So ganyan po ka creepy itong bagyo, mga sangkay. At ito nga po yung latest update. Pakinggan po natin. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Today is November 7 at narito ang update ukol sa bagyong Uwan. Nakausap natin ang Pag-asa. Ito ay nasa severe tropical storm strength na. Severe storm strength na mga sangkay. Kasi nga po, makikita po ninyo, tignan po ninyo yung size. Ayan. Super typhoon na po ito mga sangkay. Ganyan po siya kalaki na mismo ang Pilipinas kaya niya pong takpan buong bansa. Kulang pa nga po mga sangkay, mas malaki pa po siya Pambihira. Sobrang laki ng bagyong ito. May layo itong 1,350 kilometers east ng Eastern Visayas. Inaasahan na tonight, ngayong gabi, ngayong gabi ng Biyernes o bukas ng Sabado ng madaling araw, ay ipapasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Okay, ayan papasok na po sa PAR. Kung hindi ngayong gabi, depende sa bilis mga sangkay. Kung hindi ngayong gabi, bukas ng madaling araw. So, ilang oras lang ang pagitan yan mga sangkay. So, mag-ready na po ang lahat, lalong-lalo na po yung bandang norte. Kasi doon po ang mata ng bagyo tatama mga sangkay. Pero hindi po ligtas dito ang Visayas at Mindanao. Dahil malaki nga po ang size, matindi pa rin po ang magiging damage nito sa iba pang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Sabi ko nga mga sangkay, wala pa ba ditong wala pa bang mandatory evacuation? Kasi kumbaga force evacuation na kasi malaking bagyo to Naalala nyo yung Yolanda mga sangkay? Halos ito yun. Ito yung size nung Yolanda. So, nako mga sangkay, kailangan po mag-ingat ang lahat. Dambuhalang bagyo ito. At kung kinakailangan lumikas na kayo ngayon, lumikas na. Pumunta na kayo sa inyong mga kamag-anak. Iwanan nyo yung mga gamit nyo dyan na hindi naman ganun ka-importante. Ang mahalaga doon, madala nyo yung mga papeles, yung mga dokumento. 'Di ba? Yun po yun. Kasi matinding damage ang magagawa nitong bagyo.
At sa loob ng 24 na oras ay magiging typhoon category na itong si Uwan. At inaasahan bukas ng gabi, Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw O, pakinggan nyo ha. ay ito'y nasa super typhoon strength na. So sa madaling sabi, habang papalapit ng papalapit, lumalakas ito. So ganito po kadelikado ito. Kapatid. At inaasahan po ang landfall pa rin ng bagyong Uwan ay nasa may eastern section daw po, posible eastern section ng Calabarzon, eastern section ng Central Luzon, or eastern section ng Northern Luzon. So halos buong Luzon pala ito mga sangkay, hindi lang norte. Yung pwedeng lapagan mga sangkay ng unang landfall nitong bagyo. Bukas ay posible nang magtaas ng storm warning signals at inaasahan habang papalapit itong bagyong Uwan ay umabot pa sa signal number 5 Nako. ang kanilang itataas. Alam niyo sa ibang bansa, kapag papasok na yung ganitong klaseng bagyo, yung hurricane, mayroon pong mandatory or forced evacuation sila eh. Talagang walang maiiwan. Ang siguro ang maano lang doon yung mga rescuer, yung mga talagang mga eksperto, mga professional pagdating po sa calamities. Ngayon, eto dito sa bansa natin, kung tutuusin, kailangan na pong magdeklara to ng forced evacuation or mandatory. Kung makikita nyo po sa windy.com, napakalaki, napakalawak nitong bagyong Uwan. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, ito ay may radius na 700 kilometers o diameter na umaabot na sa 1,400 kilometers. So kung makikita po natin, ito ay pagdating ng linggo, nasasakop na ng bagyo ang buong Pilipinas. Kaya Okay. Sa Sunday, buong Pilipinas may bagyo. Pambira, ganyan po kalalayan mga sangkay. maging maingat pa rin po mga kapatid, lalo na pagdating po dyan ng Sunday morning. Ang sinasabi ng Pag-asa, by Sunday morning or Sunday evening, ang Bicol region at eastern sections po ng Luzon ay makakaramdam na ng hagupit ng bagyo. Okay, yan ha. Again, ang peak Bicol, pambihira. ng bagyo ay linggo ng gabi at buong araw ng Lunes. Kaya maging maaga po tayo, makinig po tayo sa mga authorities, mga kapatid. Patuloy kayong tumutok sa News 5, sa 1PH at sa 1 News para sa update ukol sa super bagyong Uwan. Okay, so yan po yung update natin. This is emergency, guys. Kasi nga po, nakita nyo yung impact ni Tino, mga sangkay, sa ibang mga lugar like Cebu, Palawan, Western Visayas. Tapos itong bagyo, kung titingnan po ninyo, pambihira yung laki. Ayan po, yung size niya talagang nakakakilabot tingnan. So, eto ha, sa lahat po ng mga kababayan po natin, kung kinakailangan na pong lumikas sa inyong mga lugar, lumikas na. Lalong-lalo na po yung mga gilid ng ilog. Huwag na kayo magtagal dyan. Umalis na kayo, pumunta kayo sa inyong mga kamag-anak na sa tingin nyo safety doon. At o di kaya yung mga evacuation center, I'm sure mayroon na yan. Siguro naman yung mga LGU ngayon, inaasikaso na ito. No? Inaasikaso na kasi kung hindi po nila paghahandaan ito, sigurado, maraming papanaw. Yun ang mangyayari dyan, mga sangkay. Marami na naman pong buhay ang mayayari dito. Tingnan nyo po. Yan po. Tomorrow afternoon, Sunday afternoon, kita nyo yung pula, yan po yung may pinakamalaking damage. Grabe, norte po ito. Nueva Ecija, Pangasinan. Pero yung una, yung parang unang landfall ate ito, Albayo, Camarines Sur, Catanduanes. Pero hindi ibig sabihin yan na porket hindi po naka-red yung inyo, ligtas kayo. Nako, malaki ang bagyo na ito. Mga sangkay, Malayulanda po ito. Ayan o. Sa Sunday afternoon, tapos, well, let's pray for our country. And guys, be ready. Okay? Yung mga bahay nyo, ngayon pa lang, talian nyo na, yung mga punong kahoy, tanggalin nyo ng mga sanga
Hindi nyo kailangan putulin yan. Tanggalan nyo ng mga sanga. Tapos, itali nyo yung mga bahay ninyo, lagyan nyo ng mga mabibigat na bagay na kahit papano. Pero, kumbaga, hindi po guarantee yun na okay at ligtas. Pero at least, ginawan po ninyo ng pamamaraan para po maging matibay ang inyong tahanan. Then, lumikas kayo. Hindi porket ginawa nyo yun, hindi kayo lilikas. Lumikas kayo kung alam nyo na yung lugar nyo binabaha, may ilog, na kahit alam nyo na hindi binabaha, yung ilog na yun, possible na ba? Tingnan yung nangyayari sa Cebu. First time yun, mga sangkay. So, eto, mas malala ito kaysa sa Tino. Kasi aabot po siya sa signal number 5. So, mag-iingat po ang lahat. I pray na sana lusawin ito ng Panginoon bago pa lumapag sa kalupaan at humina po ng humina. No? Alright, so ano pang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.